Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo upang magpuring muli ngayong gabi sa ating Panginoon. Bagamat wala pa po ang iba, pero tuloy pa rin po tayo magpupuri at awitin po natin ang banal mong tahanan. Bagamat hindi namin kasama ang aming mga workers, pero Lord, patuloy kami ng provision sa kanila, Lord, ng healing at ng pag-iingat doon sa ospital. Nang Lord, ikaw ang sumama sa kanila sa 3 araw, sa 3 gabi na sila ay mag-stay doon, Lord, yung pagpuprovide ko ng lahat ng pangailangan ay hindi pagkaloob at Lord, nawa po Lord, katukoy niyo ang puso ng bawat miyembro at ipaalala na ang araw ng Huwebes ay araw din ng pagpupuri at pananalangin para sa inyo. Panginoon, kayo po ang manguna sa Lord pasimula hanggang sa huli ng aming gawain ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Awitin po natin ang walang imposible sa ating Diyos.
patuloy po tayong bumalik sa presensya ng ating Panginoon, God, Lord. Sa pagpupuri at pasasalamat kami ng mga awitin ngayong gabi. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's more. Know that's your heart. I
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, It's all about It's all about you, Jesus. Yes, Lord, maraming salamat po sa gabi nito. Patuloy, Lord, na nananalangin kami ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamali, pagkukulang na kasalanan na aming nagawa. Panginoon, Lord, gawin mo kami dapat bilang inyong anak sa pakikinig, sa pag-awit, pagsampit ng mga pasasalamat ngayong gabi, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang kumilos sa buhay at puso ng bawat isa ngayong gabi at ang aming gawain, Lord, ay maging successful in Jesus' mighty name. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mari po tayo para po sa ating mga announcement. Wala po muna tayong Sunday service sa IRM San Isidro sa darating na linggo, March 16. Midweek service and prayer meeting, March 20, 2025. 7 p.m. ang ating pong speaker si Sister Cristita Barza. Worship leader, Sister Mary Joy Tuquero. Testimony, Brother Ray Acosta. At ang ating pong usher ay si Brother Boy Adrian. In celebration of the National IRM Anniversary on March 16, 2025, our worship service will be held on Saturday, March 15, 2025, 9:30 a.m. Kindly share this with fellow members and we look forward to seeing you there. God bless. So, ang ating pong Sunday service ay magiging Saturday service po muna sa March 15. Ang ating pong speaker si Sister Elaine Di Masakat, worship leader Brother John Kirch, tithes and offering encouragement, Sister Patricia La Corteza. Ang ating pong usher ay si Brother Albert Jacinto. Ang flower sponsor po ay si Brother Reynan and Sister May Lozada. Down Watch Prayer Gathering, April 5 at 5 a.m. In preparation for our church anniversary, we will have our one-day salary pledge, an act of thanksgiving, and an opportunity to honor God by giving one day's income as a love offering for His work in our church. Harvest Day, April 13, 2025. At wala din po muna tayong item mission sa darating na Sabado. Ito po ang tema ng ating anniversary, 33rd, Passion for God, Compassion for People. 33rd General Conference po ay nagaganap na ngayon sa Katedral hanggang March 12 to 15. Ang ating naman pong anniversary ay sa March 16, 2025 sa San Jose del Monte City Sports Complex. Angkor National YMO Conference, May 24, 2025, Saturday at IRM Ministries Cathedral. Registration fee, 500 per head with lunch. Ang online registration po is posted in National YMO FB page. Para naman po sa ating testimony, tinatawagan ko po ang ating Sister Patricia La Forteza. So yung testimony ko po sa yung pag-iingat po ni God habang paakyat po kami ng mga pamitingan. So bago po kami
umakyat ng Mount Pamitinan. Sinearch po muna namin sa, nag-search po kami ng vlog, kung ano po yung dadatnan namin, yung mga lalakaran namin. Kaso nawalan po ng wifi. Kaya yung naranasan po namin doon, hindi po namin in-expect na ganun po pala kahirap na yung bato po, kunyari, namali po kayo ng apak doon sa bato, bangin na agad bangin na agad yung hulugan niya. So, ayun po. Tapos habang di nakapunta na po kami sa taas, nas nung pababa po kami, malapit na po kasi kami sa baba, doon po umulan, sobrang pag-iingat po talaga ni God. Kasi nga po, kapag doon kami inabutan ng ulan sa may tuktok or pataas kami, sobrang dulas po ng mga bato po doon. So, ayun po, yun po, thank you po. Maraming salamat po, Sister Patricia. At para naman po sa ating God's message, tinatawagan ko po ang ating Sister Leonie Santos. Magandang gabi sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na muli ay makakatayo ako sa inyong harapan upang mag-share ng gospel ng salita ng Diyos. Ang ating pong mensahe sa gabi ito ay matatagpuan po sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Tayo po muna ay tumayo at manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa oras na ito na muli, Panginoon, tinipon mo po kami upang kami po ay mag-aral na iyong salita. At sa gabing ito, Panginoon, pangunahan mo po kaming lahat, lalo na po ako sa pag-share ko po ng iyong salita. Bigyan mo po ako ng karunungan, ng wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon. Itingnan mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong salita at magamit po namin ito sa aming buhay. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, at humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming naging pagkukulang at mga kasalanang nagagawa sa araw-araw. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo at gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, ating basahin. Manatili pong nakatayo. Ating po basahin ang 2 Peter chapter 3 verse 18. Ayan po. In English, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Sa halip, sa Tagalog, patuloy tayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa Kanya, sa Kanyang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, makakaupo po lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay Amazing Grace of the Lord. Ayan. Of God. Grace alone means that God loves, forgives, and saves us, not because of who we are or what we do, but because of the work that Jesus did on the cross. Once we understand grace, we must grow and learn how to receive God's grace and then use it in all the different situations that we encounter in our lives. There are two reminders of Peter dito sa kanyang mensahe na ibinahagi sa atin. One is to grow in grace. To grow in grace is to mature as a Christian. Sinabi ni Pedro sa kanyang salita sa chapter 3 verse 1 to 2, mga minamahal,
Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Dapat din kaninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay sa sarili nilang pagnanasa. Sabi pa nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang aming mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buhat noon ng likhain ng mundong ito. Sinabi pa ni Pedro sa verse 3, chapter 3, verse 5 to 7, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan din ng tubig ay lumikha ng malaking baha at ginunaw ang daigdig sa panahong iyon. Sa pamamagitan ng salitang iyan ay nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Basahin pa sa verse 9. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may napahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y matatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis, at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng muling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. We grow in grace by reading God's words and letting it dwell in our hearts richly. We also grow in grace by praying and singing praises and worship songs.
Sabi sa Colossians 3:16-17, ang salita ni Kristo hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa. May buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo at mga imno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Maturing in our Christian life is not about what we do, but about what God did and still does in us in present time by His grace. We need to grow in our knowledge of Jesus and to have an intimate relationship with Him, because the more we know of Him, the more of Him will be seen in our lives as we are transformed by the grace of God. Growing in grace can be painful at times. God works with us by using situations that we find ourselves in. He promised to give us His grace to grow through what we go through. Sa mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat mananampalataya, kasama ang Diyos natin upang pagaanin ang pagpasan sa bigat na dinadala ng isang tao. I-relate ko yung testimony ko. Sa unang operation ko, takot ako. May takot ako kasi hindi ko alam kung ano bang gagawin sa akin doon sa unang operation ko. Natatakot ako sa mangyayari. Kaya ang lahat, nag-pray ako, sabi ko kay Lord, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Ayun, at hinihiling ko na magtagumpay ang operation. At salamat sa Diyos, naging maayos ang operation, pinatulog ako, wala akong naramdaman, nagising na lang ako, tapos na yung operation. So yung grace ng God, naranasan ko dun, kasi sa pag nag-pray tayo, buong puso, dinigin niya ang ating panalangin. Hindi niya tayo iiwan, may pababayaan man. We must just trust God. So the second one is to trust God. So just lamang ako talaga nagtiwala nung time na yon na inoperahan ako. Kailangan nating manampalataya, magtiwala sa Diyos na hindi niya tayo iiwan, may pababayaan man. We receive His grace in situations that we suffer, whether it is difficult. It's difficult at first and even impossible to endure or even impossible to survive. But we have to put our faith and trust in our Lord because God loves us. Because God loves us. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, mararamdaman natin yung paghipo niya, pagyakap niya sa atin. Lalo na sa mga panahong may pinagdadaanan ka. Katulad ngayon, may pinagdadaanan na naman ako. Another struggle, yung second operation ko. Pero nagtitiwala lang ako sa Diyos. Parang, dahil nung unang operation, may takot ako. Pero yung pangalawa, parang ang bilis ko nagpa-opera. Kasi parang naranasan ko na magpa-opera, parang hindi na ako masyadong takot. Pero iniisip ko nga, ba't nagpa-opera na naman ako? Pero by the grace of God, ayan, nakasurvive naman. Kahit na mahirap yung time na ka-opera mo lang kasi pag nawala na yung anesthesia, talaga nandun yung struggle. Yung sakit, yung hapdi. Kasi pag wala na yung gamot, wala na anesthesia, mararamdaman mo na yung kirot, yung sakit saka iniwa sa'yo. Yan. Talagang nagtitiwala lang ako sa Panginoon.
To anyone who is struggling with something in life, whether health condition, financial, anxiety, spiritual, or emotional, let's just trust God alone. Siya lang yung makakagawa ng paraan. Tutupad ng pangarap sa mga estudyante. No? Tutupad ng mga pangarap nyo. Magpapagaling sa mga may karamdaman. Magpapalago sa ating spiritual na buhay. Maging sa pinansyal na pangailangan natin, ang Diyos lamang ang ating pwedeng asahan. Basta mag-pray at lahat-lahat mangyayari sa buhay natin. Trust Him, love Him, thank Him, and obey Him. Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Yan talaga yung pinangahawakan kong verse. Seek ye first the kingdom of God. Miski nung masanlay itong lupot bahay ko, yun ang aking pinanghawakang verse. At hindi ako binibigo ng Panginoon. Nalalampasan lahat. Kumbaga yung problema, pinagdadaanan natin, dumadaan lang talaga sa buhay. Naalala ko yung sinabi ni Pastor noon, yung kanyang last time na message, kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok. Yan, tinitingnan ng Diyos yung ating tibay sa ating pananampalataya, yung katatagan natin. Kung matatag pa tayo, tulad ni Job, na hindi tumigil, hindi huminto, nagtiwala sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, after ng pagsubok, after ng mga pinagdaanan, binigyan ng katagumpayan si Job, ibinalik lahat ang nawala sa kanya. Ganon din, sa akin, nagtiwala ako sa Panginoon, at eto, katayo na naman ako dito, yung ministry, yung pag-self group, gusto ko na uling gawin, kahit ganito yung kalagayan ko. Sa matatanda, okay. Pero sa mga bata, ayaw kong makita nila kung bakit matambok yung aking damit. Ano? Kasi siyempre magtatanong bakit ganyan? Bakit ganun po? Minsan nga may nagtatanong bakit po ganyan yung ano po yun? Ay, hindi ko naman ipaliwanag kasi mga bata pa sila Mahirap nilang intindihin o unawain. So the amazing grace of God is felt by someone who abides by the Lord, obeys His words, and live by His words. And every now and then, we will experience the grace of God if we trust Him and we love Him and obey Him. Let's sing the song, Amazing Grace. Pagkatapos tayo mananalangin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
salamat, Ama, sa biyaya, sa iyong grace sa aming lahat. Na magtiwala namin kami sa iyo, Panginoon. Sundin namin ang iyong mga salita. Isabuhay namin ang iyong mga salita. At lagi ka namin unahin sa aming buhay. Ang biyaya mo, Panginoon, ay ibubuhos mo po sa aming lahat. Patuloy mo po kaming gabayan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan sa anumang pagsubok na aming pagdaraanan. Nagtitiwala kami, Panginoon, na hindi mo po kami iiwan ni pababayaan mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinaparanas mo po sa bawat isa. Sa kagalingan ng aming mga karamdaman, sa anumang pagsubok na pinagdaraanan namin, maging ito sa kalusugan, emotional, spiritual, physical, o spiritual, Panginoon. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang aming titingalain. Pasasakop kami sa iyo, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami. At mahal ka namin, Panginoon, susunod kami sa iyong mga salita. Isasabuhay namin ang mga salita mo na pinapagawa mo sa amin. Tulungan mo kaming makasunod, Panginoon. Ipuin mo po ang puso ng bawat isa na gawin ang iyong atas sa amin. Salamat, Ama. Patuloy mo po kaming gabayan sa araw-araw at ingatan mo po kami sa tuwina. Pagalingin mo po ang karamdaman ni Pastora at lahat po ng may karamdaman, Panginoon. Tulungan mo pong magkaroon ng pagalingan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Diyos at para naman po sa ating tithes and offering, ating pong usher ay si Sister Susan Lozano. Panginoon, maraming mong salamat sa mga handog nito na nagkaloob yung mga anak, Panginoon. Lord, basbasan mo, Panginoon, ito upang magamit namin, Lord, sa kalalago po ng iyong iglesia. Maraming pong salamat, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at muli ko pong inaanyayahan na ang lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating closing song, Alay sa Pagsamba.
Panginoon, maraming salamat sa gabi ito sa amin. Natapos na gawain at naway Panginoon ang tunay nga Panginoon na yung paganda ng loob sa amin sa bawat isa ay walang kapantay, Panginoon. It's amazing grace talaga, Panginoon, dahil kahit ang mga makasalanan, Panginoon, ay yung pinapatawad sa iyong kagandang loob. At ang bawat isa, Panginoon, ay kahit hindi namin deserve, Panginoon, tinanggap namin ang iyong kagandahan loob sa bawat isa, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, hindi kami patawaran sa lahat na dahil sa kagandahan loob na iyong ibinigay sa amin. Patnubayan mo kami, Panginoon, at sa gabi ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po ay magkamakan.